Sige, ngayon. Magsimula na tayo sa klase natin. Student on duty, pamunuan mo sila. Class! Magsitayo! Ready? Magandang umaga sa inyong lahat. Sige, magpaputok lang kayo hanggang gusto nyo. Kukunin ko na yung attendance. Isugay! Present! Pasensya na, lakasan yung boses nyo. Maingay kasi yung putok ng mga baril. Present! Okajima! Present! Okuda! Present! Katao ka! Present! Kayano! Present! Katsaki! Present! Okay. Walang absent sa inyo ngayon. Napakahusay! Masayang-masaya ang teacher nyo dahil dito. Napakabilis niya. Hindi rin gagana kahit sabay siyang patamaan ng buong klase. Mga assassin, kaming lahat. At ang target namin, ang teacher namin. Sayang naman yun. Ni isang bala wala ring tumama ngayon. Kulang sa masusing pag-iisip ang pamamaraang umaasa lang sa dami ng bilang. Ang direksyon ng aasintahin, posisyon ng barel, paggalaw ng daliri. Bawat isa sa mga ito, napakadali lang naman. Kailangan nyo maging mas malikhain. Dahil kung hindi nyo ako mapapatay sa maximum speed kung aabot sa Mach 20. Pero sandali lang naman po. Imposibleng iniwasan niyo lang lahat ng mga yung teacher. Kasi naman tingnan nyo, normal na mga bibi lang naman to. Pwede kayong tumayo lang dyan at tiisin ang pagtama ng mga to. Tama yun. Tama, Oo nga, ang daya, di ba? O sige, pulutin nyo ang bibis at ibigay sa akin. Oo nga. Sinabi ko na sa inyo, hindi nga siguro mapanganib para sa inyo mga balang to. Pero espesyal na ginawa ng gobyerno itong mga bibi na antay sa akin. Kapag tinamaan ako nito, kaya nitong hiwain ang cells ko na parang malambot na tofu. Syempre, tutubo din agad ang mga galamay ko pagkatapos. Kaya lang, baka matamaan naman ito ang mga mata nyo. Bawal kayong gumamit nito sa loob ng classroom, maliban na lang kung pagtatangkaan nyo ang buhay ko. Sana nga magawa nyo akong lahat ng paslangin bago man lang kayo graduate. Sige, itago nyo na yung mga baril nyo. Sisimulan na natin ang klase. Class 3A ng Kunigigaoka Junior High School Department, ang Assassination Classroom. Isang class bell na naman ang tumunog ngayong araw. Sige, itong tanong ko ngayon. Isugay, Yes, sir. alin sa apat na galamay na to ang hindi katulad ng iba? Yung yung kulay blue? Tama ka dyan! Yung salitang hulang sa kulay asul na pangungusap ang relative pronoun. Ipinapakilala Uy, ng relative Nagisa, pronoun ang no? pronoun na sinusundan nito. Kaya dito, inilalarawan ng blue Kahit is maaga standing pa, over there, kita ang na agad boy yung na nasa crescent unahan. moon. Uulitin ko, sa sentence structure na... Paano naging ganito ang sitwasyon ng buong klase namin? Ang noun ay ang boy na sinusundan Dalawang ng bagay ang relative sabay na pronoun nangyari blue. nung nagsimula ang ikatlong taon namin dito sa eskwelahan. Halimbawa, sabihin nyo para may paliwanag ko ng gusto. Yung unang nangyari, isang araw bigla na lang sumabog ang buwan at naging crescent yung natitirang bahagi nito. Pinuputol namin ang programang ito para ihatid ang kakapasok lang na balita. Makinig kayo dito. Kakakuha lang namin ng impormasyon sa nangyari. Halos 70% ng buwan ang tuluyang naglaho. Inuulit ko po. Magmula ngayon, isang crescent moon na lang ba ang masisilayan nating lahat habang buhay? Pagkatapos, yung pangalawa namang nangyari. Kumusta kayong lahat? Ako nga palang nilalang na nagpasabog sa buwan nyo. Pinabala kong ganon din ang gawin sa Earth sa susunod na taon. Ngayong ako na ang guro nyo rito, ikinagagala ko kayong makilala. Malinaw na merong mali tungkol dito. Nagkakaisang nararamdaman namin. Ako nga pala si Karasuma mula sa Ministry of Defense. Una sa lahat, pakiusap intindihin niyo ang isang state secret na sasabihin ko sa inyo. Didiretsuhin ko na kayong lahat. Ang nilalang na ito, gawin niyong lahat para mamatay siya. Teka lang po. Ano ba yan? Isa po ba yung alien na binabalak atakihin ng planeta natin? Hoy, hindi na nga